Alam po ni Speaker Martin Romualdez kasi hindi na natin mapagkakaila yung relationship niya sa presidente, first cousin at malapit na malapit. Kanina ito nga binasa na po namin, nagsabi na po si Ombudsman Remulla na by December 15 may mga makukulong na, may mga arrest warrants na daw by 3 sitting and 2 ex-senators. Pero the name of former Speaker Martin Romualdez seems to be missing, na marami po talagang hinahanap yung kanyang pangalan. Ano po ang inyong sa palagay mangyayari po dito? Well, una sa lahat, obvious naman yan. Siyempre, iba yung tinitignan sa tinititigan. Kapag ikaw ay nasa administrasyon, siyempre, mas meron kang protection. And you have to understand na ito pang ating ombudsman ay isang politiko. Hindi naman ito, actually, siya lang yung politiko na naupo na ombudsman. Yung mga iba, dating maestrado, ika nga walang alam sa politika at sa ika nga laro nito. So, syempre, marunong din lumaro itong ating bagong ombudsman. And definitely, those who are still considered na ika nga ay kaalyado ng administrasyon, may protection sila. So, understandably, hindi niya masyadong iipitin, syempre, itong si Speaker Romualdez. Pangalawa, and this is something naman na nakakatulong din sa kanya, wala pa rin talagang diretsang ebidensya kasi na magdi-link doon sa speaker. Meron sana kay Gutesa, but we have yet to see him. Kailangan ika nga di-surface siya. Kailangan magbigay siya ng testimonya uli. Kailangan magpa-interview siya. Kailangan sumailalim siya uli sa proseso. Kailangan mag-submit siya ng affidavit para magkaroon ng tinatawag na testimonial support. Other than that, yung sinabi niya sa Senado ay hindi pa ika nga ganap. Yung namang binigay ni Saldi ko naman, as I said, hindi rin naman admissible yon. So napakaraming bagay na nakakatulong din kay Romualdez, because at the end of the day, hindi naman pwedeng demanda ka dahil sa iniisip lang natin. Dahil parang feeling ko, ginagawa niya ito. Imposible naman. We're still evidence-based. Kasi kung hindi tayo evidence-based, di kahit yung inosente pwede nating i-demanda, hindi ba? So siguro, yung unang nakikita ko talaga dito, depende na lamang yan kung magbabago ihip ng hangin. Alam mo naman, merong mga puwersang hindi nakikita sa ganitong klase ng mga usapin. Hindi ba? Politika ito di syempre, ganun talaga yan. Isipin mo, halimbawa for some reason, ma-impeach si BBM o umalis siya sa pwesto at mapalitan siya ni VP Sara Duterte bilang Pangulo, di panibagong ihip ng hangin na naman yun. Yung mga hindi naiipit ngayon, maiipit naman. So, ganun talaga yung politika. So, it's good for him na kaalyado siya ng administrasyon. Otherwise, di isa na siya sa malamang ay naiipit ngayon. Siyempre, kinokontrol nila ang lahat ng bagay na yaan.